Let's pray. Aming Diyos, muli aming binibigay sa inyo ang gabing ito para sa aming pong pagbubulay-bulay sa iyong salita. Hiling namin ang banal na Espiritu na siyang muling gagabay sa amin, magbibigay sa amin ng karunungan at makita namin ano ang aplikasyon nito sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Sa iyo lang ang kapurihan, itong aming samod dalangin kay Kristo Jesus. Amen. So 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 17. Ayan. So sa NASB, ang sabi diyan, "Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree, and that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and in the same judgment. For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe's people, that there are quarrels among you. Now I mean this, that each one of you is saying, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Has Christ been divided? Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one would say you were baptized in my name. Now I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized any other. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void." Yan. So, dito ngayon, makita natin na nagbago na ang tema ng pananalita ni Apostle Paul. So, sa una ay kanyang binigyan ng, kumbaga, accolade, okay, papuri ang mga taga-Korinto. At meron nga tayong pinag-aralan na 5 sa mga kanyang binigay na papuri. Pero dito sa verse 10 hanggang 17 ay inumpisa niya na yung kanyang tinatawag na exhortation, but at the same time it seems sort of a rebuke. Okay? Pero ang salita kasing ginamit dito ay ang salitang parakaleo, na ang ibig sabihin is to call to one side. Ibig sabihin, tawagin mo yung isang tao sa isang tabi at kausapin. So, usually, ang ibig sabihin yan is to counsel or to encourage. So, hindi po ibig sabihin na sharp rebuke. Although, pag titingnan natin, parang may nire-rebuke si Apostle Paul dito. Okay. So, sinasabi niya sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pagsabi na brethren, yung salitang yon, brethren. Now I exhort you, brethren. At kanyang ginamit ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin lang na yung kanyang pinanggagalingan ay mula sa otoridad mismo ng ating Panginoong Hesus bilang isang apostol. At sinabi niya yan, that you all agree that there be no divisions among you. Okay? Bakit? Kasi nga nakarating sa kanya na nagkakaroon nga ng tinatawag na division. Ayan ay na-inform ng mga tauhan ni Chloe. Sabi nga, there are quarrels among you. Okay? Ayan. So sabi niya, I pray or I exhort that you all agree. Stop being divided but be united. Magkaisa kayo.
Yun ang pakiusap ni Apostol Pablo. Nasabi, magkaroon kayo ng parehas na kaisipan, okay? At pagja-judge. Okay? So yung ibig sabihin nito, hindi nangangahulugan na wala na silang mga disagreement. Meron, pero sabi, wag nilang hayaan na itong mga disagreement na to ang siyang pumangibabaw bagkus yung kanilang relasyon sa bawat isa bilang mga Kristiyano ang siyang manaig. Yan. So yung sabi nga, yung essentials ng pananampalataya, ng lakad ng isang Kristiyano, yung pagiging single-minded sa kanyang purpose o yung layunin. Para nang sa ganun, sabi nga kayo ay maging kompleto. Yung salitang katartizo sa Greek, yun ang ginamit yan, to be made complete. At yan ay ginamit din sa Matthew 4:21, doon po sa pag-aayos ng mga net, yung ng pangingisda, yung bingwit. Okay? Yung net, ginagamit ng mga mangingisda. So, ibig sabihin na inaayos. Kumbaga, it is a perfect image for mending the broken relationship na nasira sa pamamagitan ng mga disagreement, disharmony, and mga unresolved conflict. So, dapat maayos yan. Okay. So, sabi nga, ang pinaka-goal dito is unity, hindi uniformity. Now, ano ibig sabihin ng uniformity? Alam nyo ba sa North Korea, ang mga tao doon, ang mga kalalakihan, meron lang silang certain type ng paggupit sa buhok. Okay? So, yung klase ng buhok. Ganon din sa mga kababaihan. May mga ilan lang na pagpipilian. So talagang makikita mo that there is uniformity. Para bang kasundaluhan. Ano ang gupit na dapat. Ayan. So ibig sabihin uniform. Parang uniforme sa eskwela. Naka-uniforme mga bata. So alam mo ganun. Pero hindi po yan ang layunin. Hindi rin po yan ang ang tinatahak na goal. Okay? Kundi ang goal is unity, pagkakaisa, hindi uniformity. Kaya sabi, he longs, sabi nga ni Apostle Paul, for unity in diversity. Sabihin, united tayo kahit na iba't iba ang ating mga pinanggalingang background. Okay? May mga professional, may mga hindi, may mga taong bahay lang. Okay? May mga nung panahon ni Apostol Pablo, may mga slave, mayroong mga freemen, mayroong mga learned people, mayroong mga aristocrat, may mga mayayaman. Okay? Pero lahat ng yan, sabi nga, pwedeng magsama sa loob ng iglesia. Kaya ngayon, titingnan natin, ano ba yung kadahilanan kung bakit nga apparently parang nire-rebuke o kinokorek ni Apostle Paul ang mga taga-Korinto. So sabi niya sa verse 11, for I have been informed, yan, so there are quarrels among you. Yan, so ibig sabihin yan pong isa. There are quarrels. Pangalawa, sa verse 12, merong mga factionalism. At sa verse 13 to 16, merong pagmamataas, pagmamalaki. Okay. May kinikilingan. So ngayon titingnan natin yung mga details na to. Yung una is 11, yung quarrels. So meaning to say, nagkakaroon ng pag-aaway, di pagkakaintindihan, mga bangayan. Okay? Yan po ang nangyayari. Sa mga minor disagreements o sa mga bagay-bagay na
wala namang kumbaga relasyon sa kanilang spiritual na pamumuhay o sa kaligtasan. So yan. So yung quarreling, sabi nga ay isang matinding spiritual problem yan. Na kapag hindi ito na ayos, ay maaring ikasisira or ikahahati ng iglesia. So dito po sa pag-aaway na ito, hindi po bine-blame ni Paul si Satanas. Though alam naman natin na si Satanas sa lahat ng mga klase ng kasalanan na yan ay meron siyang maaring parte. Maaring hindi siya ang nagumpisa, pero susugsugan niya. Okay? He is not the originator. Kumbaga, meaning to say, hindi siya ang nagtulak, pero ginagatungan niya. Pero sabi nga, dahil nga si Satanas, siya naman talaga ang father of lies, so hindi man natin nakikita sa spiritual realm, pero ibig sabihin, meron siyang parte na ginagawa kahit sa loob ng iglesia. Kaya nga, makikita natin na kailangan natin bantayan ito. Pero mostly, it is because of our flesh. Yung sinful nature ng isang tao, yun ang nangunguna. Kumbaga, ang isang tao, dahil ayaw niyang masapawan, ay kanyang ipinagdidikdikan yung kanyang nalalaman o yung kanyang gustong iparating. Kaya sabi nga itong ating laman, contributor yan sa ating pagiging makasalanan. At sabi nga dyan yung sabi dyan sa 1 Corinthians 3:3, for since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly and are you not walking like mere men? So, yan ay ating aralin sa mga susunod na araw. So, si James, ganun din. Ito, napag-aralan din natin ito, no? Recently. Yung same experience ng mga taga-Korinto. Sabi nga ni James, what is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members? You lust and you do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. So dito natin nakikita yung kumbaga parehas na pananaw ni Apostle Paul at saka ni James patungkol dito sa bangayan o away sa loob ng iglesia. At sabi nga, itong intense quarreling na ito ay nauwi doon sa pangalawang problema nila. Ito yung kanilang pagkakaroon ng partisanship, yung may pinapanigan, may kinikilingan, okay? Nagkakaroon ng factionalism. Ayan. So, titingnan natin yung apat na factions dito. Ang una is yung mga taong maka-Apostle Paul. Ayan. So, sila, makita naman natin na karamihan dito sa iglesyang ito dahil si Paul ang siyang nagturo
ay maaring marami ang talagang dumidikit kay Apostle Paul at itinataas si Apostle Paul. Okay? Pero hindi lang naman si Apostle Paul din ang nagturo sa iglesyang yan. Dumating din si Apollos. Okay? Si Apollos ay alam naman natin na kaibigan din ni Apostle Paul. Tinuruan din siya ni Ananias at sino to, yung mag-asawa, yung aking nabanggit nung una nating turo, nawala sa mind ko, na nagturo kay Apollos. At si Apollos ngayon ay siya ang nagpatuloy sa gawain na ito dito sa Corinto. Okay? So pangalawa, yung pangatlong grupo ay yung mga tagasunod naman o yung mga dumidikit kay Pedro, si Cephas. Okay? So marami rin na nagsasabing kay Pedro kami. Okay? Nakita naman natin na si Pedro ay siya ang kumbaga tumindig na nung panahon ni Kristo, siya yung parang tumayong leader sa 12. So dito makikita natin na hindi lang po yan. Yung pang-apat, hindi lang po itong tatlo ang nagkakaroon, yung tatlong grupo, kundi may pang-apat pa. At ito naman yung mga nagsasabing kay Kristo lamang kami. Okay? Parang magandang pakinggan sa umpisa dahil si Kristo nga, wala namang dapat pag-usapan pa. Ang problema dito sa grupong ito is that itong grupong ito ayaw nang sumunod sa kahit sinong mga binigyan ng otoridad ng ating Panginoon, gaya ng mga apostoles, gaya ni Pedro, gaya ni Apostle Paul. Bagkus sa kanila, si Kristo lang. Meron nga kaming nakasama noon, ako yung nasa kabilang iglesia pa. Meron kaming isang kasama noon na naging parte ng leadership dahil nga noon hindi pa po male leadership ang understanding ng church. So may may napasamang babae sa leadership. So tinawag siyang elder. Ngayon nung tinatanong siya kung siya ba'y magpapasakop sa otoridad sa iglesia at sa leadership, sabi niya, ay hindi, kay Kristo lang ako. Siya lang ang aking susundin. So doon namin nakita na as we went along with the ministry sa church, ay nakita namin na talagang hindi siya marunong magpasakop. Hanggang sa yung iglesia nag-mature at nakita nila yung biblical eldership na kailangan male leadership at doon nag-struggle siya sa kanyang pagbaba. Hindi kagaya nung namin na napakadali namin bumaba kahit kami mga kalalakihan dahil nakita namin yung laki ng tawag nito, responsibilidad ng pagiging isang elder. So kami nagsibabaan muna. So dito natin nakikita na ganitong klase yung sinasabi rito na hindi raw sila susunod kahit kanino, kundi kay Kristo lang, which is a wrong understanding of authority. Yes, si Kristo, siya lang ang may otoridad, pero nagbigay din siya ng mga tinatawag na apostles, sabi nga mga pastors, okay, prophets, evangelist, mga ganyan. So, meron mga kanya-kanyang mga tungkulin.
At dito nagpapasakop ang mga nasa loob ng iglesia. So dito makita natin hindi po ganun ang kanilang pagkaintindi. So parang akala nila magsasalita pa rin ng Panginoon sa kanila audibly, hindi naman po ganun. Okay, wala na po ang Panginoon. Sana kung nandito ang Panginoon, nasa lupa, ng panahon ng 12 apostoles, ay pwede natin sabihin si Kristo lang talaga. Siya ang may authority. Sa kanya tayo makikinig. Pero siya'y umakyat na sa kanang trono ng Diyos Ama sa langit, so kanyang inihabili na sa kanyang mga apostoles at sa mga iglesia, sa mga elders or pastors or overseers, ang paglilid, pangunguna sa loob ng iglesia. Kaya't makita natin nagkaroon ng 4 na factions dito. So, anong nangyari is that itong 4 na ito, dahil sa may kanya-kanyang factionalism, nauwi naman ito sa pangatlong kasalanan or problema sa loob ng Korinto, at yan yung kanilang pagiging conceited, yung pride. Okay? Yung pride nila. Yan. So, yung kanilang pagiging proud sa kanilang sarili bilang tagasunod ni Apostle Paul o ni Apollos o ni Pedro o ng ating Panginoon, umakyat na sa kanilang ulo. Yan. At dahil dito, nagkaroon na nga ng mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng iglesia. Yan. So, itong iglesyang ito ay hindi pa naman siya ganong kalalim. Kaya't ganun din ang minsan nakikita natin sa mga bagong iglesia. Kabago-bago pa lang, nagkakaroon na ng mga ganitong mga problema at nauuwi tuloy sa hiwalayan o pagka-divide ng iglesia. At yun po ang sad state ng mga iglesia na imbis na lumago ay namatay pa. Meron naman iba dahil nga professionals yung itinalaga ng mga leaders, meron tinatawag sila mga board of directors, board members. Yan din po ang isang hindi maganda sa loob ng iglesia kapag ipinattern ang leadership ng iglesia sa secular na organisasyon. Ginagawang CEO yung pastor, ginagawa ngayon mga board members o board of directors ang mga elders. Kaya tuloy pagka may iglesyang ganyan dito sa Baguio at naikwento nga sa akin. Napasama nga yung isa nating kakilalang pastor. At nasabi nga niya na nung nakita niya nagbabangayan na sa loob ng meeting, parang sabi niya, parang hindi iglesia. Okay? So, parang gusto niya nang mag-resign at umalis na dun sa iglesyang yun. Kaya makikita natin, may mga ganyan mga iglesia. Kung dyan kayo mapasok, naku, napakahirap po. Ibig sabihin na mapolitika ang iglesia. Nagkakaroon ng factionalism. Pumapasok ngayon yung pride. Yung pride ngayon ang siyang kakain sa bawat faction na yan, at ngayon mauuwi ngayon sa awayan. Magkakaroon ngayon ng hidwaan hanggang sa mauwi sa division or pagkasira ng iglesia. Now, okay lang na mag-cause ng division kung ang cause ng division mo is ang tamang katwiran o ang pagtayo sa
salita ng Diyos. Kapag ka ang isang iglesia ay lumilihis ng landas, hindi na ang ebanghelyo ng Panginoon ang siyang itinuturo, kundi ibang ebanghelyo na, like yung prosperity gospel o yung mga ibang katuruan o nababaluktot na ang turo. Yan, pwede ka ngayon tumayo at kung sakaling hindi ka pakinggan, then ikaw na mismo ang magpaalam na umalis sa iglesyang yon. Okay? So, yun yung biblical division na pwedeng mangyari sa iglesia. Pero other than that, kung ito ay mga maliliit lang na bagay, ay hindi dapat yun ang maging dahilan. Unless, of course, yung pangyayaring yon ay hindi na, kumbaga, hindi na maganda yung atmosphere sa loob ng iglesyang yon at naapektuhan na ang spiritual na lakad mo o ng pamilya mo, then might as well magpaalam at ikaw ay at ang iyong pamilya ay pwede nang maghanap ng ibang malilipatan. Okay? Yan. Kung hindi ka na lumalago sa iglesyang yon, yes, may karapatan ka pa rin na sabihin kung pwede kang magpaalam. Kasi ang otoridad na binigay sa mga pastor, sa mga elders, ay hindi para hawakan tayo sa leeg. Okay? May karapatan ka. Although, kung kami yung mga nasa leadership, we will persuade you to still stay, but if talagang hindi ka naman mapipilit, then might as well na kaysa nasasakal ka sa pananatili mo, maganda na lang na mabigyan ka na ng laya at bigyan ka na ng tinatawag na exit pass para makahanap ka ng iglesia kung saan ka pwedeng lumago. Dapat ganun din po ang mga leaders, hindi po yung may pananakot na parang, ay, pag umalis ka rito, wala na ang presensya ng Diyos sa'yo. Wala na ang hedge of protection ng Diyos sa'yo. Sino may sabi? Minsan, ginagawa yan ng mga pastor, ano? Tinatakot nila yung mga tao sa iglesia, pero mali po yan. That is not correct. Why? Is one church the only church na pwede kang lumago? Hindi po. Sabi nga, we are part of that one body, but we are of many parts. We are that many parts, I should say. Ibig sabihin, may iglesia dito, may iglesia doon, pero lahat ng yan ay kabilang dun sa tinatawag na spiritual church or yung the invisible church ng ating Panginoon or the universal church, yung isang body o katawan ng ating Panginoon. So, hindi pwedeng sabihin ng isang iglesia na sila lang ang tunay na iglesia. May nagsasabi po ng ganyan, na sila lang daw. Okay? Kapag hindi ka kabilang doon sa iglesia nila, ay hindi ka maliligtas, hindi ka kasama sa tinatawag na holy banquet in the future, yung feast na gagawan yung mangyayari sa hinaharap. Pero hindi po totoo yan. Okay? Wala pong ganyan sa salita ng Diyos. Kaya't si Paul, ang kanyang ginawa ay kanyang challenge itong mga nagyayabang na ito, yung mga nagmamalaki, yung mga nagpa-pride sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga sinasamahan. May mga ganyan pong iglesia, no, na sabi nga na dito, ang sabi nga ni Paul, is Christ divided? Sabi niya. Na sinasabi niyo, I am of Paul, I am of Apollos, and I am of Cephas, and I am of Christ. Is Christ divided? Sabi nga ni Paul, Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized in the name of Paul? So dito makikita natin, may mga
pastor na ay may mga tagasunod sa iglesia na masyadong focus doon sa kung sino yung pastor. Titingnan nila o tatanungin nila, sino bang pastor magtuturo sa linggo? Ayan. Pag hindi na yung pastor na gusto nila, hindi na sila attend. See? And yet, hindi pa sila nagko-confess or humihingi ng tawad o nagre-repent sa kasalanan yon. Bakit? Hindi nila napapansin, sila ay already personality focused. Na para akala nila, makakarinig lang sila ng Diyos kapag yung pastor na yon ang siya magtuturo. Kapag ibang pastor ang magturo, ay hindi na nila maririnig ang Diyos. So dito nakikita natin yung sin of idolatry. Nagiging idol na nila yung pastor na yon. At may mga ganyang mga iglesia until now. At mayroong mga iba, hindi pa nga nila napapansin, ganun na pala ang nangyayari sa loob ng iglesia. And yet, they are just going through the motion. Patuloy lang sila na sumusunod sa agos. Hindi na po-point out ng mga leaders itong mga bagay na to, hinahayaan lang. Pero si Paul, makita mo ito, sabi niya, siya mismo, sinabi niya, si Paul ba namatay para sa inyo? Okay? Siya mismo, sarili niya, hindi niya itinaas Okay? Hindi ako namatay para sa kasalanan niyo. Wala rin akong binautismaan except a few people, sabi niya. Buti na lang, ganun nga. Para na lang sa ganun, walang magmalaki o walang magtaas sa akin sa pedestal. Okay? Bakit? Alam ni Paul na ang pride ay maaring lumabas yan sa iba't ibang klaseng kapamaraanan. Okay? Gaya nga na nangyari dito sa Corinto. Nawala yung focus ng mga tao. Na-focus sila sa tao at hindi sa Diyos. Okay? Dito, nagkaroon sila ng emphasis doon sa baptism. Si Pedro ang nagbaptismo sa akin. Si Apollos ang nagbaptize sa akin. Ako si Apostle Paul. See? Nawala na yung sentro at ang sentro ay supposedly ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus, siya ang namatay sa krus. Pati itong mga nagsasabing kay Kristo lang kami, mali pa rin yung puso nila sapagkat hindi ngayon nila tinatanggap ang mga ibang mga apostoles, gaya ni Paul at ni Peter. Kaya mali pa rin. Kaya't lumabas yung kanilang kayabangan, ang kanilang pagiging conceited, at dahil dito, nagkaroon ng kontrobersya sa local church na ito. Kaya't makikita natin ang pride, makikita natin hindi talaga siya titigil hanggang sa talagang maipakita niya yung kanyang kulay. At kapag yan ay lumabas sa atin, ay kailangan tagpasin na kaagad natin ang ulo. Okay? Huwag nating hayaan na yan ay lumabas pa ng gusto at maglabas pa ng sungay hanggang sa makita na lang natin maninira na yan. At yan ang nangyari. Muntik nang masira ang iglesia ng Corinto dahil lang po dyan sa pride na yan. So, makita natin, sabi nga ni Paul, i-forsake nyo na yung mga bangayan na yan, yung awayan na yan, yung pag-factionalism na yan at yung pride na yan. Sabi nga, ano bang mas importante? Okay? Ako mismo, sabi nga ni Paul, hindi ako dinala rito ni Jesus para magbaptize. Pero para to preach the gospel. Yun po ang importansya nun. Now, hindi niya minamaliit yung pagbautismo,
Dahil nakita naman natin niya sa turo ng ating kasamang pastor, si Pastor Jay, na ipakita niya ang importansya ng pagbabautismo. At pati nung nagbautismo kami nung nakaraang linggo, hindi nga ako nagbautismo. Si Pastor Jay at ang kanya nag-assist sa kanya ay si Brother Ryan. So dito makikita natin, wala kaming factionalism or ako sasama loob ko bakit hindi ako nagbaptize. Okay? Nagpresenta si Brother Ryan, then sabi ko, sige, okay lang, sabi ko, walang problema. So, makikita natin dito, ang importansya nito is yung Ebanghelyo. Okay? Yun po ang pinakasentro ng turong ito na gusto ipakita sa atin dito ni Apostle Paul. We need to focus on the gospel and not on the mga minor things na wala namang patutunguhan. Mismong si Apostle Paul, sabi nga niya, ako'y nag-preach ng gospel, hindi ako eloquent in terms of words, hindi ako magaling sa mga rhetorical skills or cleverness of speech, gaya ng mga orators. But I can preach, sabi niya. But I can teach. But I can speak of the gospel. At ibig sabihin lang niya na kahit sino, basta't anak ng Diyos, kahit sino ka pa man, anuman ang background mo, mahirap ka man o mayaman, pagdating po sa pag-iebanghelyo, may karapatan ka para magsalita. At ang kaligtasan naman ay hindi manggagaling sa pagiging eloquent natin, kung hindi sa Espiritu ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang siyang magliligtas. Kung gusto niyang iligtas ang isang tao, kay gagamitin, then sa Diyos pa rin ang kaluwalhatian. Okay? So, dito natin makikita na mawala na dapat yung ating mentalidad na tumitingala tayo ng husto sa ating mga pastor. Okay? Na pag wala na yung pastor na yun, ay ikaw ay wala na rin. Nauhulog ka sa kasalanan ng idolatry, pagkaganyan. Sabi nga, okay? Meron yung mga tinatawag ngayon ng mga celebrity pastors. Dahil doon ay sila ngayon ang tinuturing ng mga dapat sundin. Ngayon, nagkaroon ngayon ng mga issues regarding mga iba't ibang mga issues ngayon sa mundo gaya ng social justice, at dahil dito nahati itong mga celebrity pastors na ito. Nagkaroon tuloy ng parang factionalism. Pero sabi nga dapat hindi po ganun. Kailangan po mag-isip-isip muli ito na sisirain nila yung maganda nilang relasyon sa bawat isa dahil lang sa kanilang standing patungkol dito sa social justice, which is no gospel at all. So, I hope and pray na may ayos ito ng ating mga kilalang mga pastor na sila pa naman ang ating tinitingala. At muli magising sila at makita na hindi pala dapat ito. Balik sila sapagkat itong mensaheng ito ay para sa kanila. Na makita nila na hindi dapat masira yung relasyon natin dahil lang po dito sa isyong ito. For as long as we still stand on the gospel, meron lang mga minor issues na hindi nagkakaintindihan ay hindi dapat na palakihin yung bagay na yan. Unless of course, it will redound to the gospel itself. At yan nung minsan ang sinasabi ng iba na kasi gospel issue to eh. Well, kailangan aralin pa ng gusto whether it is really a gospel issue or not. Itong social justice na ito. Okay? So kapag ganun po nangyari at na-divide ang church, sabi nga, it ends in a tragedy. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, para ang dating is, when you glorify the messenger, you distract people from the message. Yan.
Kapag ka ang naitaas ay ang pastor o ang mga ngaral at hindi na ang mensahe, na-defeat mo yung purpose na ibigay yung mensahe. Kaya tayo, yung mensahe ang gusto natin marinig ng tao. Di bali nang hindi tayo makilala, di bali nang hindi tayo maalala balang araw. Basta yung mensahe. At anong mensahe? Ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang Panginoon natin nagpunta rito sa lupa para mamatay sa krus, para iligtas sa mga makasalanan na kung saan tayo ay kabilang. Ayan. So sabi nga, sa aplikasyon, dapat ang focus natin ay kay Kristo. Okay? Si Kristo ang ating focus, pero at the same time, kung may mga leaders na binigay sa atin ng Panginoon, tayo pa rin ay sumunod sa kanila. Kung sila man ay mga elders or pastors or overseers, sila ay ibinigay ng Panginoon para sa ating kaayusan. Kaya't hindi dapat natin sila i-disrespect. Bagkus respetuhin natin sila at tulungan natin para ma-achieve ng isang iglesia ang dapat niyang gawin para sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi kakayanin ng pastor lamang. Kailangan niya ang buong iglesia. Kaya nga we are part of that one body of which the head is Christ. Okay? So dito po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.